Good morning guys. Yan. Nandito tayo sa likod dahil chinik natin yung labahan natin kung ano na po nangyari. Kasi yun na nga, for today's video pala, yun na nga, naganap na po yung kinatatakutan ko kahapon na sabi ko na kung umulan. Yun nga, hindi nga umulan nga kagabi. So, ang nangyari, bakwit po yung nasa kwarto dahil tumulo. Nabasa pa yung pom nila Sansan, pom nila ni Ronald, yung kay Jing. Tapos, ayan, sabi, holiday ngayon, walang klase. Pero hindi naman po i-declare na walang klase, sabi ng mga bata. So, may klase sila. At saka, chinat namin yung mga teacher, sabi, wala naman daw i-declare na mag holiday kasi ngayon daw working holiday kasi sa last year daw wala regular nag-regular classes kasi hindi naman daw nag-declare ng parang naprang po yung mga estudyante kasi parang excited na po sila na walang klase. Pero sa ngayon yung mga bata is nandito pa kasi nga medyo masama yung panahon, sa katunayan ngayon is umaambon na naman. Pero kung hindi lang umulan ngayong araw, kahit makulimlim, pwede silang magtrabaho sa taas para po makalagay na ng bubong. So ayan yung sitwasyon natin guys, mahangin na makulimlim yung umaga namin. Saka yan na naman po yung daanan namin, maputik, bakwit sila kagabi. Pero no choice, nalbasa din po yung kwarto dahil yung ulan is dumadaloy sa dingding. Ayan. Hindi pa gumigising si Crislin. Kasi masama pa talaga yung panahon. Wala namang anunsyo. As in, umulan talaga kagabi. Yan na naman yung daanan namin. Yan. Yung banda doon, parang basakan na kasi tinalian ng 2 kalabaw kahapon. Ginawa ng paliguan. Ewan ko sa mga may-ari ng kalabaw, ba't yan po itinatali. So ayun, nandun yung kalabaw na naman. Nag-iisip na naman yung taga-bantay kung saan itatali. Nakakaano sa harapan namin. Hindi naman tayo pwedeng makapagbawal dyan kasi hindi naman daatin dyan, lupain. Dumilim na naman guys. Hindi naman as in dumilim, nagkulimlim na naman. At uulan na naman. So pending po yung ngayon, yung pagtrabaho. Nabasa talaga yung mga pom. Yan, nilabas kasi nabasa. Tapos dyan, matubig yung kwarto ni Sansan. Yan, tubig po dyan sa gilid. So yan, nilalagyan ni Paul ng sim ayero para hindi mo takay nakuan Paul na angat bagat nahangad didto para di lama duruhan pagkadurot dalaga nito. Atot pikas. Ato magpikas mandida. Ato nga imong kaptan. Buho ini. Amo lagi di na. Mabutangan nga ni gyud pagkatiyad to para kadurot dalaga. Takay nahangad dit sim dito. Tukurang ko pa din. Dito, yan. Bumaha din sa gilid. Kasi diyan dumadaan sa sa bubong. Ayan.
Nabasa si Ronald kagabi dito. Yun yung short niya basa. Tapos, lumabas po siya. Ayan. Tinayo yung foam dahil basa na yung ilalim ng foam. Ayan. Tapos, doon siya natulog. Diyan. Nakabaluktot. Yung kay Sansan kwarto po yung naanuhan ng tulog. Kasi, ayan. Tubig po dyan. Hanggang doon. Kasi nga, ayan. Foam nila basa. Basa din. Kila Christian, medyo nasolusyonan niya kagabi. Inanuhan din ng yero. Kaya hindi tumulo. Na safety po sila dito, na safety. Magdamag po yung ulan. Pag alas 6, medyo tumigil. Tapos ngayon, yan, makulimlim na naman. Yan lang po yung problema. Tatakpan muna ni Paul yung butas. Hindi pumasok. May ada. Medyo nagpakita na po si Haring Araw. So, magtratrabaho sila ngayon. Mag-aalas 9 na. At pinakain ko muna sila. Yung natirang tamban tuloy sa ref, pinaksiw ko muna. So, pinapag-breakfast ko muna sila. Para tuloy-tuloy na po yung trabaho nila. Napapakita naman si Haring Araw pero medyo tumataligsik ng kunti. Kasi yung gagawin nila is magwi-welding sila sa gitna. Lalagyan din ng ganyan na tubular. Yung gitna lalagyan para po makapaglagay na po sila ng pahalang ba dyan? Tawag na tubular para papatungan na po ng yero, yung sin. Yung panahon lang talaga yung kakasagabal. Nakain ko muna sila. Yan sa bukid. Init na medyo tumataligsik. Lumabas muna tayo dahil nagpapasound si Papa Bits. Maririnig yung sounds. Hindi talaga nagpapapigil sa Papa Bits sa sounds niya. Pinunasan ko muna yung basa doon sa kwarto ni Sansan at saka sa kwarto doon ni Jing. Tayo po yung hindi mapakali. Kasi basa, maraming yahay-hay o ibibilad sa araw. Yan, hindi pa bumubuti yung hindi pa komportabling nagpapakita si Haring Araw. Medyo tumataligsik na naman. At nandun na sila sa taas, umakyat na. Ako naman po is linuto ko yung natirang mais. Kasi yun po yung kakainin ko. Maganda po yan kapares ng tamban na paksiw. Natirhan pa naman ako ng 2 piraso. Yan, 2 piraso na paksiw. Tas ito po yung mais. Paparis natin. Tapos lawlaw. Yan, meron pang lawlaw na yung ginawa ni Paul. Sabaw na lang yung natira. Kasi 2 grapon po yung nagawa po niya. Yung uniform na si Ronald. Uniform sa Mambaling. Kaya nabubutas yung hero sa kaapak-apak nila. Mais muna tayo. Tapos naman silang kumain, tayo naman. Kaya naisipan kong lutuin yung mais na natitira. Kain muna tayo.
Hanggang dito yan. Hanggang dito. Yung pagtaas. So, dito lang muna yung inuuna nila. Para yung, maka pagbubong, tapos malagyan na ng sahig. Binapasa ko yung floor mat, guys, kasi dito po nahuhulog yung apoy ng welding. Yan, binasab ko muna, susunog yung floor mat. Inusog ko muna yung foam. Binasa ko. Dito naman tayo sa kwarto ni Sansan, nagbabantay. Parang amoy nasusunog. Oh. Ayan. Tapos na? Check natin, parang amoy nasusunog. Tumatalsik kasi. Tingnan naman natin sa taas. Nanguha po ako ng mga nilabad ko. Para po tayong dito ukay-ukay. Yung iba is nandito. Alas 3 na. Timpla muna tayo ng juice. Hindi mag-aalas 3 kasi hindi na mag-aalas 3 pa lang. Alas 3 na talaga. Timplahan muna natin sila ng juice. Tapos bumili po ako ng banana float. 10 tuhog. Tag 15 pesos po yung isa. Yun po yung kapares ng pineapple juice. Snack time, guys. Snack time. So, parang hindi po sila makapaglagay ng bubong sa taas. Pinatapos lang muna nila yung mga suliras, katsaw. Yung tao, sa Tagalog ba yan? Si papabit na muna na nandun na sa labas. Siya kung taga-sinyalis. Meron siyang office table dyan. Dali. Snack time. At ayan naman, guys, meron na naman pong nanguha ng suha. Binigyan po tayo ng 3 piraso. So ayan, balatan natin para po tayo makakain. At saka mabuti na lang hindi po tuloy-tuloy yung ulan. Nagtrabaho din po sila. Tapos naibilid ko yung mga pom. Yan po yung pom. Nandyan po. Nakabilad. Yan. Tapos yung isa nandun sa likod. Para mabawas-bawasan po yung basa. Pag pinabukod, kinaparayaw.
Marami kasing bunga yung suha dito. Diyan sa may kapitbahay. Kinukuha lang. Nabubulok naman kung hinahayaan lang sa puno. Mabuti na lang kunin para po hindi masayang. Na-absent tuloy sila Creslin. Naprank po sila sa naprank po sila sa holiday. At saka yun nga, medyo masama pa yung panahon kaninang umaga kaya hindi na lang namin pinapasok. Charan! Nakaano na po kami, nakabalat. Ay! Natumba. Sorry. Marami na naman tayong iniisip na tupiin. Oh my gosh. Saka hindi pa Naka-short hair ako, guys. Saka hindi pa sila makakag-ano ng bubong. Hindi pa makakapaglagay. Pagbuklot na ayam. Bagal mga gusto hindi. He! Pinalabas yung mga tuta sa sa kulungan. He! Brown! Hindi kita't maarangit nga rin na rak. Hindi ka dahil ngarang-waray nga rin. Ipinsoy ito nga ni Siyat pangalan nito. Pare. Yan. Ito, basigit away. Siot ko na peruka. Yung isarang. Yung balat. Buto yung nakain buto. Huwag ka sana'y muna. Ganito guys. Maraming buto. Yung ito kay waripat pangarigo. Ha! Ganit! Kahit ganito lang panahon guys, maalinsangan. Yan, buti si Creslin is nakaligo na. Ako mamaya pa maliligo pag matapos na sila. Dito na sila sa baba lahat. Kasi maraming wawalisin sa baba. Yung buto itapon. Man, kuha! Kita daw eh.
sira siya. At mukhang uulan na naman guys. Marag lagi sila kaira. Mukhang uulan na naman guys. Tingnan nyo yung kalangitan. Yan. Anong oras na? Papabits. 4:30. Bawal, nagkuhan tayo. Kuha mayak. Kana Kreslin pa siya kawadi nga pom. Yan yung pom. Tapos yung isa nandoon. Papasok muna namin ni Kreslin. Muna kami ni Papa Bits, bibili lang ng bigas tsaka ulam kasi baka umulan. Nandoon pa sila sa taas. Umulan na guys, umulan na. Naabutan na po kami ng ulan. Sila ngayon doon, mauulanan. Po kami ng talipapa. Tayo nabasa, umulan. Putik. Yan, bumaba na sila. Niremedyan ni Ronald para hindi to. Ito, dapat matbuti ito. Ada matsay dakuan. Wani pa ka din likuran timtutungtungan. Malaking butas. So, nagtanong po kami kay tatay kung pwede pong putulin yung niyog, tong dalawang niyog. Sabi ni tatay, pwede. Kasi, ano pa daw yan, dala sa road right abwi. Tapos, nakapasok daw sa skits, sabi ni tatay. Kasi, yung iba daw, nagputol doon, hindi naman pinagbayad. So, nagtanong lang po kami kung pwede. Tingnan nyo kung sa skits plan, pasok na pasok. So, pwede pong putulin. Kasi pag ano na po ng bubungan, parang malapit na sa puno ng niyog. So, paglagay ng canopy, ano na po siya, magiging alanganin, makakasagabal. Kaya yun, nagpunta dito si tatay. Kasi nakita namin doon sa kalsada, nagtanong po kami kung pwede pong putulin ito. Dalawang puno ng niyog. At saka tingnan nyo naman yung bubong namin dito. Nasisira na lang kasi dyan po nahuhulog yung dahon ng niyog. Tapos ayan, nagka-yupi-yupi na po yung yero. Bali ito masisira din. Kasi parang hanggang dito yung pag-ano nila hanggang dyan. Pero yan bagong po namin, extension ni Papa Bits, hindi po yan masisira, hindi po pinapagalaw, hanggang doon lang. Tingnan nyo na lang po yung resulta nito guys sa pag-aayos, kasi sa ngayon parang hindi pa klaro, hindi pa nakaklaro. Gusto kong umakyat doon, wala pang hagdanan. Kasi sabi ni Papa Bits, kung dalawa lang yung yung welding machine, siya sana magpuputol-putol, tapos gagawa na po siya ng hagdanan. Ganyan lang pa po doon sa taas.
ulan ang kontra sa pagtratrabaho.